Masamang panahon! Masamang panahon! Huwag po tayong magsalita ng ganyan, Padre. Palibhasa, kami ay hindi makakaparis sa iyong nabuong koneksyon sa kalakaran sa Hong Kong. Mainam lamang po na hindi na sumigaw. Hindi naman kami dumadaing. Tunay lang naming kinasayahan ang iyong kalakalan at dala nitong yaman. Tama ba ako, Padre Salve? Dun, Simon, butit narito ka na. Saan ka ba nanggaling, Ginoo? Sa wimpalad at hindi mo nasaksihan ang kagandahan ng tanawin kanina. Huwag kang mangamba doon, Kusubyo. Ako'y hindi nawawili sa mga tanawing walang katuturan. Sa halip, ako ay mas interesado sa gandang may katuturan. Yung mayroong may nakabawang alamat. Kung gayon, ay hayaan ninyong isalaysay ko ang alamat ng ilupas. Noong panahon pa ng mga katutubo, bago pa dumating ang mga Kastila, ay mayroong malapad na bato na siyang sinasampa ng mga ignorante. Bilang tugon, sa galit na nito ay nagdudulot ng kasawian sa mga hangalang dumaraan sa ilog. Kaya, 10 ingat ang ating isinasagawa upang di tayo matabla ng sumpa. Alam na namin ang alamat na yan. Kapitan, wala na bang bago? Mayroon akong maibabahagi. Ito ay patungkol naman ni Doña Hieronima. Nung nagdaang bukay luway-luway, ay may isang lalaking mag-aaral na nangakong may pakakasalang kababayan. Makatapos lamang ito ng pag-aaral, nakalimot ang lalaki at siya ay naging arsobispo, samantalang ang babae ay tumaba at tumandang dalaga. Nang makaabot sa babae ang kalagayan ng nangako, ay nagsuot lalaki siya at tumiling sa ilustrisma na tuparin nawa ang arsobispo ang kanyang sumpa. Subalit, ang ginawa ito ay pinakulong ng lalaki si Hieronima sa isang yungib at doon na siya pumanaw. Ayon sa sabi-sabi, sa tuwing yumayanig yaring ilong, ay palatandaan ito ng paggalaw ng bundat na dunya na nilimot na ng panahon. Mainam na alamat at iyon ay aking isasama sa aking akda. Subalit, matanong ko lamang, hindi ba mas mainam na inilaan ng arsobispo si Doña Hieronima sa ibang lugar? Sabihin na natin sa Bitaryo sa Santa Clara. Hindi ko mahatulan. Hindi masisi ang arsobispo. Subalit, bilang isang gobernador, eklesyastiko, nakahalili ng arsobispo, ano ang iyong magiging tugon sa sitwasyon na kasadlak sa iyong harapan? Mga Ginoo, ako muna ay alis. Ako din, mga Ginoo. Total ay narito rin tayo sa usapang alamat. Mainam lamang na isalaysay ko na rin ang alamat at paghisimala ni San Nicolas. Pumaikip to sa isang pagyari kung saan may isang lawa na papalibutan ng mga buhaya at ay dudulot ito ng katataktat sa lumaraan din. Isang araw, may isang insik na hindi tumatawag sa Panginoon ang dumaan sa lawang iyon. Inatake siya ng buhaya. Sa pingit ang kanyang kamatayan ay naghingi siya ng tulong kay San Nicolas at naghimala at ginawang bato ang mapaniil ng ilalang. Kay buting alamat, hindi lamang nito pinapakita ang kapangyarihan na nakakahigit sa langit. Pinapakita rin ito na mas lumang ang Katolisismo sa mga lokal ng mga dilaw na intik at ng naniniwala ni Confucius at kay Buddha. Ano kaya ang kinagdanan ito? Nasa buhaya? Malawang, sa sinabi mong buhaya ay naging bato, ay galing pa raw sa panahon na pinalibutan ng Panginoon sa bahaang mundo. Hindi natin tunay na masabi, Ginoo. At kung tutuusin, ang mga sinasada ay alamat lamang at na hindi dapat pinaniniwalaan ng may pananampalataya. Kaiba tayo. Nasaan nga pala napatay? Sino ba yun? Si Ibarra? Navarra? O si Ibarra? Oo nga pala. Saan nga ba ito naganap, Kapitan?
Lumingon kayo roon. Ang lawang ito ay hindi lamang isang kakabutuin, kundi ito ay isang testamento ng kagandahan ng bayan.